I am spiritual but not religious. Ang katumbas po nito sa Tagalog ay ito, maka-Diyos ako pero hindi ako palasimba. Kung tutusin, parang wala namang problema eh. Pero anong problema doon? Tanong niyo sa akin, ano? Malayo ito sa layunin ng Diyos. Dahil ang layunin ng Diyos ay hindi lang sambahin natin siya, kundi maging bahagi tayo ng isang pamayanan. Bakit ba nung isinugo niya ang ating Panginoong Hesus, si Jesus ay tumawag ng 12? Bakit ba si Jesus, sa tuwing siya ay mangangaral, kasama niyang kumakain yung mga tao, magkakasama ang mga banal at makasalanan? Bakit ba ang gusto ni Jesus ay magmahalan tayo kung paano niya tayo minamahal? Bakit? Kasi gusto niya tayong magkabuklod-buklod. Gusto niyang magkaroon tayo ng pamayanan. Gusto niya, harapin natin ang buhay hindi ng mag-isa, kundi ng magkakasama. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking Ama ang tagapag-alaga. Pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga, at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang namumunga, upang lalong dumami ang bunga. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Hindi makapamumunga ang sangang hindi nananatiling nakakabit sa puno. Gayon din naman, hindi kayo makapamumunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas. Kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang namumunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin ay itatapon at matutuyo gaya ng sanga. Ang gayong mga sanga ay titipunin at susunugin. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang mga salita ko, hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo, na pararangalan ang Ama kung kayo'y namumunga ng sagana at sa gayo'y napatutunayang mga alagad ko kayo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Napakainit po talaga ngayon, ano? Di ba nakakapanlata? At alam ninyo, merong mas nakakapanlata. Yan kapag nananawa ka na sa mga bagay na ginagawa mong palagi. Kapag wala ka ng gana sa mga bagay na dati gusto mo namang ginagawa. Ito yung tinatawag sa English na burnout. At in one way or another, na-experience po natin yan paminsan-minsan, although yung sa iba persistent, no? Kaya hindi ako magpe-pretend na sabihin lahat ng dahilan kung bakit tayo nakararanas ng panlalata o pananamlay sa buhay o kaya ay pananawa sa mga bagay na ating ginagawa. Mainam na kumonsulta sa mga mas eksperto tungkol sa bagay na ito. Pero maaari kasing ang isa sa mga dahilan ng ating pananawa sa buhay ay yung ating pagiging malayo sa ating Panginoong Hesus at gayon din sa kanyang pamayanan na itinaguyod o itinatag ang simbahan. Minsan po, naririnig ko kasi yung mga prinsipyo ngayon masyadong individualistic. Halimbawa, ewan ko kung narinig na ninyo yung prinsipyo na I am spiritual but not religious. Ang katumbas po nito sa Tagalog ay ito, maka-Diyos ako
pero hindi ako palasimba. Kung tutusin, parang wala namang problema eh. Pero anong problema doon? Tanong niyo sa akin, ano? Malayo ito sa layunin ng Diyos. Dahil ang layunin ng Diyos ay hindi lang sambahin natin siya, kundi maging bahagi tayo ng isang pamayanan. Bakit ba nung isinugo niya ang ating Panginoong Yesus, si Jesus ay tumawag ng 12? Bakit ba si Jesus, sa tuwing siya ay mangangaral, kasama niyang kumakain yung mga tao, magkakasama ang mga banal at makasalanan? Bakit ba ang gusto ni Jesus ay magmahalan tayo kung paano niya tayo minamahal? Bakit? Kasi gusto niya tayong magkabuklod-buklod. Gusto niyang magkaroon tayo ng pamayanan. Gusto niya harapin natin ang buhay hindi ng mag-isa, kundi ng magkakasama. Kaya nga, ang ibig sabihin ng religion, galing sa salitang Latin na religare, sabihin nyo nga, religare. At anong ibig sabihin nun? To bind together. Pagsama-samahin, tipunin. At anong ibig sabihin ng simbahan? Tanong nyo sa akin, ano? Galing sa salitang eklesiya, iglesia. Anong ibig sabihin? Pagtitipon. Grupo ng mga tao na nagtitipon. Lahat ng salitang ito ay hindi lamang tumutukoy sa mga ritual. Ang mga salitang ito ay tumutukoy sa ating pagsasama-sama bilang isang pamayanan. Kaya anong sabi ni Jesus sa Ebanghelyo ngayon? Ako ang puno ng ubas. Anong kayo ang mga tanga? Si Misa nauutal eh. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Hindi niya sinabing ikaw ang sanga, ang sabi niya, kayo ang mga sanga. Dahil kapag nakakita naman kayo ng puno ng ubas at kahit na anong puno, iisa lang ba ang sanga ng puno? Iisa lang ba? Hindi ba palaging marami? Kaya oo, mahalaga na magkaroon tayo ng personal na relasyon sa Diyos. Amen? Pero mahalaga din na magkaroon ka ng relasyon sa iyong kinabibilangang pananampalataya. Ano ang unang simbahan na kinagisnan natin? Ang pamilya. Baka kapatid, nawawalan ka ng gana sa buhay. Baka kaya ka nanlalata, dahil hindi ka na umuuwi sa pamilya mo. Ang dami-dami mong taong gustong mahalin, pero yung mga taong nagmamahal sa iyo noon pa, hindi mo kayang ma-appreciate at balikan. Baka kaya ka nanlalata sa buhay kasi wala ka na rin koneksyon sa mga kaibigan mo. Kala mo pinakamahalaga lang ay kumita ng pera. Pero hindi. Kailangan mo ng ibang tao para manatili ang iyong sigla. Sa mga nag-iisip na sapat na ang maging makadiyos pero hindi magsimba, ito ba ang gusto ng Panginoon? Hindi ba kaya binigay niya ang kanyang katawan at dugo para sa atin, para pagsalusaluhan tuwing araw ng linggo, hindi lang para kainin natin siya ng personal, kundi para magkatipon tayo sa hapag ng Panginoon. Diba? Last week nga, sinabi ko yan, diba? Na hindi lang naman tayo nagkikita para lang sa pagkain. It's not about the food. It's the relationship that we build around the table. Hindi yan tungkol lamang sa pagkain. Ito'y tungkol sa mga ugnayan natin. Kaya ang tanong ko sa inyo ito, how is your relationship with the Lord? Ang sabi niya, kapag hindi tayo nakaugnay sa Kanya, wala tayong magagawa. Baka kaya ka nanlalata kasi wala kang ugnayan sa Kanya. Aamin po ako sa inyo. Ako po, nagigilty ako kapag hindi productive ang araw ko. Would you believe? Kapag po ang siesta ko ay lumampas ng 1 oras, nagigilty na po ako. At dahil doon, madalas,
nagiging mainit na yung ulo ko sa buong maghapon just because I overslept. Minsan hindi ko mapatawad ang sarili ko kapag tumunganga ako ng matagal at wala akong nagawang mabuti. Kaya ang tawag sa akin ng iba, lalo na ng mga kaibigan ko, workaholic daw ako. At siguro may katotohanan doon. Kasi ayoko nagsasayang ng oras. Gusto ko lahat ng oras ko may halaga at meron akong magandang nagagawa. And siguro yung iba sa inyo, ganun din ang pag-iisip. Pero alam niyo yung mga pagkakataon na halos wala talaga akong nagagawa, tanong niyo sa akin kailan? Kapag masyado akong abala at nakakalimutan ko ang panalangin. Kapag nasagasaan ang prayer time ko at hindi ako nakapagdasal sa araw na yon, maniwala kayo, mawawala ang pagiging productive ko. Dahil totoong sinabi ni Jesus, kung hindi kayo nakaugnay sa akin, wala kayong magagawa. Baka kaya ka nagsasawa dahil hindi mo na nakikita ang Panginoon sa iyong mga ginagawa. Kaya mahalaga ang pagdarasal, hindi pagsasayang ng oras ang pagsisimba mo kapag araw ng linggo. Amen? Hindi pagsasayang ng oras kapag maglalaan ka ng ilang sandali sa araw mo para makipag-ugnayan sa Panginoon. Amen? Mahalaga ang pagdarasal. Hindi ka nagsasayang ng oras, pinapadami mong lalo ang oras mo kapag naglaan ka ng oras sa pagdadasal kasama ang Panginoon. Kilala niyo ba si Mother Teresa? Taas ang kamay ng nakakakilala kay Saint Mother Teresa of Calcutta. Taas ang kamay. Very good. Alam ninyong napakadami niyang nagawang mabuti sa mundo. Alam niyo kung ano ang isang bahagi ng araw niya na hindi niya aalisin? Kahit gaano siya kabisi? Tanong niyo sa akin, ano? Pagising niya sa umaga, sa harap ng Santissimo Sacramento, she will spend 1 to 2 hours in prayer. 1 oras hanggang 2 oras siya sa harap ng Panginoon, mananalangin. Bakit? Sapagkat alam niya na ang lakas na guguguling niya sa maghapon ay hindi magmumula sa kanyang sarili, kundi magmumula sa Panginoon. Alam ninyo, kaya tayo nanlalata kung minsan dahil nawawala na ng dahilan ang ating mga ginagawa. Iniisip mo, bakit ko nga ba ginagawa ang lahat ng ito? Pero pag nagdasal ka, maaalala mo na ang unang dahilan kung bakit mo ginagawa ang mga bagay na ito ay dahil may Diyos na nagtitiwala sa iyo. Tama o mali? At pangalawa, maaalala mo na mayroon kang mga mahal sa buhay na kaya ka nagtatrabaho kahit nakakasawa ang ginagawa mo, hindi lang para magkaroon ka ng pera, kundi para mahalin sila sa pamamagitan ng iyong ginagawa. Amen ba yon? Na kapag ginagawa mo yung mga bagay na yan, hindi lang yan para sa sarili mo, kundi para sa iba. Pag nakita mo ang halaga nito, hindi lang para sa Diyos, kundi para sa ibang tao, hindi ka siguro mawawala ng gana. At kung minsan, mapapagod ka, pero hindi ka magsasawa. Sabi nga sa kasabihang Ingles, stop when you are done. Rest when you are tired. Kapag pagod ka, huwag kang hihinto, magpahinga ka lang. Saka ka huminto, pagtapos ka na, kapag okay na ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, muling ipinapakita natin sa atin ni Jesus kung anong ibig sabihin ng kanyang presensya bilang Panginoong muling nabuhay. Last week, sabi natin, nararamdaman natin ang presensya ng Panginoong muling nabuhay sa pamamagitan ng kanyang paggabay, sa pamamagitan ng mga itinalaga niyang mamumuno sa atin. At ngayon, ipinapaalala niya sa atin na mararamdaman natin ang kanyang presensya sa pamamagitan ng ating community na kinabibilangan. Yan man ay ang inyong mga kaibigan, yan man ay ang inyong mga pamilya, yan man ay ang simbahang ating kinabibilangan o ang mga samahang pangsimbahan na inyong kinabibilangan. Diyan ninyo mararanasan ang Panginoong muling nabuhay. Yes, these communities may be imperfect. Hindi perpekto ang mga kaibigan mo, hindi perpekto ang pamilya mo, hindi perpekto ang simbahang kinabibilangan mo. Pero kahit papaano, kapag alam mong mayroon kang kasama sa lahat ng iyong mga pinagdadaanan, kahit na hindi sila perpekto,
ito ay makapagdudulot ng kakaibang sigla sa iyo. Amen? Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Manatili tayo sa Panginoon at manatili tayong magkakasama para sa bawat isa. Amen. Na-inspire ka ba sa narinig mong mensahe ng ating pagninilay ngayon? Abay, huwag mong sarilinin yan. Ibahagi mo, i-share mo ang message ito sa iyong mga pamilya at mga kaibigan. Sabi nga namin dito sa SMS, share the message of salvation. At huwag mo kalimutan na mag-subscribe dito sa ating YouTube channel para manatili kang updated sa mga contents natin. At bisitahin din at i-like ang ating iba pang mga social media platforms sa TikTok, Facebook, at Instagram. Hanapin lamang ang Sa Madaling Sabi ni Father Franz Dizon. Mapapakinggan din po ninyo ang araw-araw kong pagninilay sa #1 Catholic meditation app sa mundo na ginagamit na ngayon ng 2 milyon mahigit na mga Pilipino sa buong mundo. Ito ang Hallow app. Kung ida-download ninyo ito ngayon ng libre, ay makaka-access pa kayo sa 10,000 plus contents nito sa loob ng 90 days. Gamitin lamang ang code na FRFRANZ o Father Franz. hallow.com/FRFRANZ. At sama-sama po tayong magpalalim ng ating pananampalataya at uulitin ko, ibahagi natin ito sa iba. Muli, ako po si Father Franz Dizon at ito po ang Sa Madaling Sabi, sharing the message of salvation.